Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang naginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ng ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinibigay sa inyo noong pang-una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig, at ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusin ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kung nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May 3 sulat si Juan sa New Testament. Ang 3 ito'y magkahawig sa kanilang vocabulary at kanilang mga tinuturo at magkaugnay din sa itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Kaya ayon sa mga scholars, ang 3 liham na ito at ang Gospel ni Juan ay galing sa iisang kamay lamang. Ito ay galing kay Juan, kaya silang lahat ay tinatawag na Johannine writings. Ang Juan na ito ay ang disipulo whom the Lord loves. Maring siya ay ang apostol ni Jesus na kapatid ni Santiago at anak ni Zebedeo, o maaari naman na iba siyang Juan. Maiksi lang ikalawang sulat ni Juan, isang chapter lang ito. Ito'y sinulat sa isang ginang na maaring kumakatawan sa isang leader o isang community sa isang house church sa Efeso. Natutuwa si Juan na ang mga anak ng ginang na ito, ibig sabihin ang mga kasapi sa simbahan na kanyang pinamumunuan, ay nabubuhay ayon sa utos na ibinigay sa kanila ng Diyos. Tapos pinapaalaala niya sa kanila ang isang utos na hindi naman bago kasi sinabi na niya ito noon. Ang utos na ito ay mag-ibigan tayong lahat. Ang ibig sabihin ng mamuhay sa pag-ibig ay mamuhay sa utos ng Diyos. Hindi ba sinabi din ito ni Jesus sa huling hapunan? Kung iniibig niyo ako, sabi ni Jesus, sundin ninyo ang aking utos. Binigyan din niya ng warning ang mga Kristiyano na huwag magpadala sa mga mandaraya. Ang mga ito ay mga tao na nagsasabi na si Jesus daw ay hindi tunay na tao. Ang tawag niya sa mga mandarayang ito ay mga antikristo o mga kontra kay Kristo. Huwag silang magpadala sa mga ito at sa iba pang akala nila na progressive sila
kasi hindi sila sumusunod sa dating katuruan at nagdadagdag ng iba pa mga katuruan. Pero kayo, ang sulat ni Juan, ay manatili sa turo ni Jesus at mananahan sa inyo ang Ama at ang Anak. Sa kasaysayan ng simbahan, may dalawang katuruan tungkol kay Jesus na mali. Ang iba ay nagsasabi na si Jesus ay hindi tunay na Diyos. At ang iba naman ay nagsasabi na si Jesus ay hindi tunay na tao. Ang tunay na katuruan tungkol kay Jesus ay siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Bilang tunay na Diyos, sinasamba natin siya at nananalig tayo sa Kanya. Bilang tunay na tao, siya ay kaibigan natin at tinutularan natin. Hindi naman natin matutularan ng Diyos, pero ang kapwa-tao ay matutularan natin. Manatili tayo sa wastong katuruang ito, hindi lang sa ating pag-iisip kundi sa ating buhay. Dahil siya ay tunay na Diyos, naniniwala tayo sa Kanyang salita. Na itataya natin ang ating sarili sa Kanyang sinabi. Kasi tunay siya na Diyos at hindi siya nagsasabi ng kasinungalingan. Nagdarasal tayo sa Kanya at sinasamba natin siya. Binibigay natin ang lahat ng papuri sa Kanya at naniniwala tayo na babalik uli siya upang ganapin ang tagumpay niya. Bilang tunay na tao, hindi siya malayo sa atin. Naranasan niya ang lahat ng kalagayan natin bilang tao maliban sa kasalanan, kasi ang kasalanan ay hindi naman bahagi ng ating pagkatao. Madaling magdasal sa Kanya kasi alam niya ang ating kalagayan. Bilang tunay na tao, maaari natin siyang kaibiganin at mahalin. Huwag tayong magpadala sa mga aral na hindi naaayon sa tunay na pagkakilala natin kay Jesus. Salamat, O Jesus, na Ikaw ang tunay naming Diyos, na itutuloy ninyo kami sa Diyos kasi Ikaw na itutulay ninyo kami sa Diyos kasi Ikaw ay tunay na Diyos at tunay na tao. Bilang tulay sa tao, ipinamamagitan mo kami sa Diyos. Ipinagdarasal mo kami sa Ama. Bilang tulay sa Diyos, dinadala mo kami sa Diyos Ama at pinaaabot mo sa amin ang Kanyang kalooban. Talaga nga, Jesus, na hindi kami makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.